Piling ho natin via Zoom ang atin pong bisita ngayong umaga sa Bombo Network News. Welcome natin si Attorney Michael Henry Yusinko, Political Analyst at Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Attorney. Magandang umaga sa inyo, Bombo Dennis, Bombo Jaira, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa nyo ngayon. Ayun. At kami ho, unang-una, nais naming maitanong, yung general observation po ninyo dito sa itinatakbo ng impeachment trial, 3 araw na ho yung nagugol para dito sa pag-usad ng paglilitis sa kasong kinakarap ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong obserbasyon? Dennis, ganda ng pangyayari, no? Kasi we have the privilege to step back and look at the proceedings, no, on the first 3 days. At ang general observation ko is I see a clash of two realities. Sa isang banda, nakita natin yung tinatawag ng isang very respected UP law professor na judicialization of the process, no, of the impeachment process. Ang ibig sabihin to, nakikita natin na talagang may effort na ipairal yung rules of court, yung rules of evidence, yung rules of procedure, na to the point na nagiging balakid na ito sa mata ng ilang mga senator judges, no, na nagiging constricting para sa kanila kasi na parang nalulunod na yung proseso ng rules of evidence, yung procedure, yung technicalities. And on the other hand, ang tumutanggali naman dito is yung political theater na nakikita rin natin, no? Kasi may mga TV cameras, Bombo Dennis, Bombo Jaira, alam niyo yan, may mga TV cameras na nakatutok sa mga participants. Ang nangyayari tuloy, mas nabibigyan ng pansin yung mga theatrics ng mga abogado, ng mga senator judges. Ang nagiging motibasyon ay yung pagkakataon na maging viral sa social media. And also, ang nangyayari, nababaon yung pakay natin na malaman yung katotohanan sa mga theatrics, no, sa mga pagpapalabas. So, yun yung general observation ko, at ang lugi sa bandang huli ay mga tao rin, no? Kasi right now, lahat tayo or karamihan sa atin hindi talaga nakaka-appreciate ng mabuti dun sa mga nangyari in the past 3 days dahil nga nakakalito at puro drama, at hindi na natin ngayon mawari nasa na nga ba tayo dito sa prosesong to. Actually, attorney, kami man dito sa Bombo Radio Philippines, ay talagang may mga camera din po kami nakatutok, since pre-trial na process, sapagkat we believe na importanteng maging aware yung publiko, and then sila na yung bahala na mag-assess. Kaya kami dito sa Bombo Radio Philippines, kung ilang oras yan na sasayang papawid, ganun din namin ihahatid yung mga kaganapan para na rin sa kapakinabangan ng ating mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ito punto, attorney, please. May claims yung both side, nakuha nila yung punto sa unang linggo ng trial. In fact, sabi nga ni Attorney Powa, 10 out of 10 yung kanyang nabanggit kanina. And of course, yung panig ng prosekusyon ay ganun din. Ano po ang take ninyo doon sa ganitong mga pronouncement, Attorney? Alam mo, Bombo Dennis, napakaganda ng punto mo, no? Kasi unang-una, hindi talaga natin maiiwasan na magkaroon ng mga camera kasi kailangan talaga natin mapanood, no, bilang mga members of the public. And this is very crucial, Dennis, nakalagay sa rules of procedure ng
ng rules of impeachment, no, ng Senado, the proceedings must be open to the public. No? So nakalagay yan sa rules nila mismo. So TV cameras are necessary. Nakalagay din sa rules, Dennis, Jaira, nakalagay din sa rules ay yung mga abogado, yung mga senator judges must refrain from making any comments regarding the proceedings. That is very clear in the rules that they must refrain from making any comments on the merits of the proceedings. So yung mga nangyayari ngayon na bawat partido, including the impeachment court, ay may kanya-kanyang mga spokesperson at may kanya-kanyang mga blow-by-blow commentary, yan ay hindi sang-ayon sa rules. No? So yung sinasabi nila ng mga abogado or yung mga representante ng prosecution, yung representante ng defense, ng respondent, ito ay hindi sang-ayon sa rules. No? So ito ay opinion nila, pananaw nila, subalit ito ay hindi akma, hindi sang-ayon dun sa rules mismo ng Rules of Procedure on the Impeachment Trial ng Senado kasi nakalagay doon, they must refrain from making any comments on the proceedings. Ayun. Ang akin pong katandem, si Bombo Jaira Hangayo, may ilang punto rin na nais pong maipaabot sa inyo. Bombo Jai, please. Attorney, in relation sa inyong naging sagot, iyan ba yung reason why? Kasi na-bother tayo, no? Twice atang kinall out yung atensyon ni Senator Risa Ontiveros, saying na yung mga ginawa ni Vice President Sara Duterte constitute an impeachable offense. Yan ba yung reason, Attorney? It's part of it, no? Yun ang pwede natin masabi, no? Makomento sa kanya. But a deeper reason or a deeper criticism should be yung pinapakita ni Senator Ontiveros ay napapaisip ka tuloy kung alam ba nila, hindi lang siya, alam ba ng mga senator judges, ano yung katungkulan nila bilang mga senator judges. Kasi ang nangyayari sa pagtatanong nila, tila naghahanap sila ng ebidensya para patunayan kung ano yung nasa isip nila. Right? Which is not part of their duty kasi ang katungkulan nila bilang mga senator judges is makinig. Makinig dun sa paglatag ng bawat partido ng ebidensya. At ibatay ang kanilang desisyon doon sa mga nalatag na ebidensya. Hindi nila trabaho, hindi nila katungkulan ang maghanap ng ebidensya para sa o ng argumento para sa isang partido o kung ano man ang naiisip nila. Right? Because they are judges, no? They have to make a decision, either conviction or acquittal, based on the evidence presented by the parties. So, ang nangyayari pag sa pagtatanong nila, hindi lang naman si Senator Ontiveros, no? Yung ibang senador din. Ang lumalabas kasi, naghahanap sila ng ebidensya to support whatever conclusion or assertion they have in their minds. But that is not part of their duty. Now, sa inyong pagtutok dito sa 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara, ano yung mahalagang punto ang dapat nabigyang pansin na hindi nabibigyan ng higit na atensyon during the trial? Attorney? Alam mo, ang ganda ng tanong mo, Bombo Jaira, no? At ang hindi na bibigyan ng pansin dito is, ano nga ba yung gusto natin malaman? Right? Ano ba yung gustong malaman not just the senator judges, but also the public at large? At ang tanong na dapat sinasagot natin is, impeachable ba yung charges na grave threats? Right? Kasi ngayon, ang nangyayari, yung napapanood natin, ay nalulunod tayo dun sa technicalities. No? Yung particularly yung paano ba i-authenticate, expert witness ba, yung NBI,
Saan ba yung recording? These are all technicalities, no, na should have been worked out nung pre-trial conference, no. So right now, ang isip dapat natin bilang mga nanonood and also yung mga senator judges is, ito bang ebidensya na nalatag, does it support the charge that the grave threats accused laid at the Vice President, ito ba ay nasa level ng impeachable offense? No? At yun ang hindi natin masagot so far, at least, no? Hindi natin nabibigyan ng pansin kung impeachable nga ba to o hindi. Okay, Bobo Dennis? Okay, with that, maraming salamat po, Attorney. At siguro sa mga susunod na araw, mausisa din namin kayo sa iba pang mga mas masasalimot pa na mga usapin tungkol po dito sa impeachment trial as it progress. Ano po, Attorney. Thank you so much. Maraming salamat din. Mga kabombo, mga Kastar Nation, napakinggan at napanood po natin ang ating pag-usap dito kay Attorney Michael Henry Yosinco, isang political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center via Zoom. Atin pong nakausap siya ngayong umagang ito dito sa Bombo Network News.